Hello mga kaabang kakwento kahugot, kumusta kayo? Usapang liway tayo, part 2 na. Alam kong napansin nyo na nakasulat dito sa poster. Ang hindi nyo lang alam marahil ay napakaganda na naman ang kwento ni Liway. Pero bago nyo pakinggan, please lang pa-follow sa ating Facebook page. Salamat! Narito na part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kaabang nating si Liway. Hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, noong nagtatrabaho pa ako bilang lady guard sa Isitan Recto, maraming taon na ang nakararaan, naranasan kong umawat sa away ng tomboy at bakla dahil sa takot kong baka mabasag ang salamin malapit sa pwesto ko. Bumalik sa alaala ko ang pangyayaring yun noon nung umuwi ako noong 2023 na pangalawang bakasyon ko dyan sa Pilipinas. Matapos ng maraming taon ko ng pagtatrabaho dito sa Japan bilang utility or janitress. Mukha din akong tomboy noon, Kuya Bono. Hindi ako nagpapahaba ng buhok at hindi ako nagbibestida. At nung umuwi nga ako dyan ay napatunayan kong totoo pala ang chismis. At doon nag-ugat ang pag-aaway namin ng baklang si Unyo, kapatid ng dati kong asawang si Roldan. As in, nagbabag kami at itinapon ko siya sa irigasyon. Ang totoo, kahit magsama pa silang magkapatid, sila ni Roldan kontra ako, mag-isa ko lang, hindi sila makakapuntos sa akin dahil marami na rin akong alam sa Aikido. Noong mangyari ang away ay mahigit 6 na taon nang araw-araw akong nakikisalamuha sa mga Aikido students ni Bengbeng. At dito nga ako naglilinis sa mismong Aikido Training Center. Isa pa'y interesado din talaga akong matuto kaya't nagamit ko kay Unyo ang natutunan ko sa Aikido. Pero kinagabihan noon, Kuya Bono, ay nagpunta ako sa bahay ni na Tatay Lando, tatay ni na Unyo at Roldan, at nanghingi ako ng sorry kay Unyo kasi naging mabigat sa dibdib ko ang pagpatol sa kanya dahil lang sa natangay ako sa galit ko. O alam ko, hindi nyo gets kahit pa napakinggan nyo ang part 1 ng kwento kong nabasa noong May 2021. Hayaan nyo, lilinawin ko ngayon na. Kung matatandaan nyo, nagpakasal ako kay Roldan na ka-boardmate ko noon sa Maynila. Siya ay taga Luna, Isabela. Mayroon siyang bukid pero ayaw niyang magsaka. Mas gusto niyang maging jaguar o gwardya. Binaliktad lang para gumanda ang tunog, jaguar. Ang bukid ni Roldan ay pinasasaka niya noon sa pinsan niyang si Canor. Pero nag-asawa si Canor ng taga Quirino kaya't wala nang magsasaka sa bukid ni Roldan, kaya ako ang nagsaka. Sa tulong ng kapitbahay kong si Marce na siyang nagturo, gumabay at tumulong sa akin sa pagbubukid. At habang nagmimistula akong babaeng kalabaw sa bukid ay nagpapakasasa naman pala si Roldan sa Santiago kasama ang babae niya. Inamin niya mismo sa akin at ang dahilan niya ay hindi na daw siya masaya sa akin dahil para na daw akong kalabaw. Naghiwalay kami. Yung anak kong si Jerome, anak namin ni Roldan, napunta sa magulang ni Roldan at ako ay naggwardya naman sa Cagayan City. Doon na rin ako tumira noon kasi nga hiwalay na kami ni Roldan. Saan ako titira? E di nag-boarding house na lang ako sa Cagayan City. Kaya lang ay mayroon palang isang tao na lihim na umiibig sa akin at hinanap ako sa Cagayan City. Siya si Marce. Si Marcy ay mas bata sa akin ng 10 taon
Gwapo siya pero dahil magsasaka, sunog ang balat. Maitim pero magandang katawan at siya'y daks. In short, nag-ibigan kami ni Marce. Nagsama na para mag-asawa kasi that time ay nagsasama na rin sina Roldan at ang babae niya sa Santiago City. Nagkaroon kami ni Marce ng 3 anak. Ang kambal na sina MJ at LJ at ang bunso namin si Clara. At noon ay talagang hikahos kami sa kahirapan dahil si Marce nakikisaka lang. Wala siyang sariling bukid. Noon sinasabi nilang tanga ako dahil lalaking grade 4 lang ang naabot, magsasaka na walang sariling lupa ang sinamahan ko. Nilait at pinagtatawanan ako ni Roldan noon, maging ang kanyang buong pamilya, maliban lang kay Lolo Roming na hindi nawala ang amor sa akin kahit na marami din akong nasabing masasakit na salita noon sa apo niyang si Roldan. Inapi kami, kinawawa. Maging ang anak kong si Jerome na nasa poder ng magulang ni Roldan, nilason nila ang isipan ng bata kaya't lumaki itong galit sa akin. Ikinahihiya ako at ayaw akong kilalaning ina niya. Yung babae ni Roldan ang tinatawag niyang mama. Wala akong magawa noon, Kuya Bono, para ibangon ang sarili ko dahil talagang walang-wala ako. Umasa lang talaga ako kay Marce sa kung anong kaya niyang i-provide para sa amin. Nakikisaka lang siya kaya't ma-imagine nyo na siguro kung anong klaseng buhay lang ang pinagsasaluhan namin noon, kasama pa ang biyudang nanay niyang si Nanay Lusing. Tuwing nagdarasal ako noon, Kuya Bono, ang dalangin ko lang ay gawin niya kaming malusog, malakas, ligtas. Never kong hiniling na sana yumaman kami kasi wala nga akong maisip na paraan para gumanda ang buhay namin tapos ihiling pa ba ako sa Diyos ng imposible while alam ko namang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero ang Diyos talaga sa mga taong nagpapakababa, nagpapakabuti ay may mas maganda siyang plano talaga. Sinong makakapagsabi na sa pamamagitan ng Facebook ni Selena na nakilala kong pinsan ni Marce ay matutuntun ko si Bengbeng na siyang tumulong sa akin para mapunta dito sa Japan. Iyon ang naging paraan ng Diyos para tulungan ako. Malaki ang sweldo dito kaya't agad guminhawa ang buhay namin. Nakapagpatayo kami ng magandang bahay, nakabili ng bukid kaya't nagkaroon na ng sariling bukid si Marce. May pabonus pa si Lord sa akin noon dahil sa pagkakaparol ng tatay ko na kalaunan ay muling umibig sa nanay ni Marce kaya't ang biyanan ko ay naging nanay ko pa. Mga anak namin naging performer sa mga schools nila sa tulong ni Selena na nakilala kong pinsan ni Marce. Si Selena ay graduate ng education pero laging minamalas sa board exam. Siya ang sinweldohan ko para mag-tutor sa mga anak ko. Pero napansin niyo ba ang pagkakabigkas ko ng 2 beses na si Selena ay nakilala kong pinsan ni Marce? Kasi yun talagang alam namin ng tatang ko at alam din ng ilang kabarangay namin. Magpinsan sila pero hindi pala. At habang nagtitiwala akong nagtututor lang sa Selena sa mga anak ko sa aming bahay, ay may iba na palang nangyayari sa pagitan nila ni Marce sa mismong kwarto pa namin. Kanino ko nalaman? Kay tatang ko sa pamamagitan ni Eileen na yaya ng kaklase ng anak kong si Clara.
May isang araw noon na walang pasok sa hapon sina Clara at inaya niya ang kaibigan niyang si Bevy sa aming bahay. Kasama din siyempre ang yaya nitong si Eileen. Nakita daw ni Tatang na nagsa-cellphone si Eileen. Nilapitan niya ito at pinakausapang i-message ako. Dati ko nang namit si Eileen noong unang bakasyon ko noong 2019 at nataong recognition day ng mga bata. Si Eileen hindi lang nakatutok kay Bevy kundi maging kay Clara. Para din niyang alaga ang anak ko kaya na-appreciate ko siya ng sobra. Noong araw na yun ay nag-hello lang sa akin si Eileen. Sinagot ko naman kaagad. Ang sumunod niyang message ay ganito. Ate Liway, may mahalagang sasabihin daw sa iyo ang tatay mo. Hindi na ako nag-reply. Nag-video call ako kay Eileen at ipinasa niya kay Tatang. Noon niya sinabi ang natuklasan niyang ugnayan daw ng akala naming magpinsan na sina Marce at Selena. Tinatawanan ko pa ang tatang ko noon, Kuya Bono. Hindi ako makapaniwala eh. Sabi ko pa nga, baka nagkataon lang na may tao sa CR ng mga bata kaya naki-CR si Selena sa CR sa kwarto namin kaya napasok si Selena sa aming silid. Pero ang sagot ni Tatang, hindi lang yun, Liway. Nakita ko rin silang magkayakap at naghahalikan sa likod ng pintuan. Ang sagot ko, Tatang agkasinsinda. Ang sagot niya, anya ko man agkasinsinda. Dim ka di amo jay makunkunada. Awan kasi kasinsin, nubuto ti mabisin. Noong mga panahong yun ay 14 anyos na sina MJ at LJ, ang mga anak kong kambal at 11 years old naman si Clara na bunso ko at may kanya-kanya silang cellphone pero nag-atubili ako magtanong sa kanila kung may napapansin sila sa papa nila at sa tita Selena nila na hanggang noon ay nagtututor pa rin kina MJ at Clara. Si LJ ay medyo naging pasaway at nalulong sa mga mobile games kaya mula nung mag-grade 7 siya ay ayaw niya nang magpa-tutor. Gusto ko sana magtanong noon sa kanila kung may napapansin sila sa papa at tita Selena nila pero napagtanto kong hindi maganda na maglagay ako ng negatibong isipin sa utak ng mga anak ko. Yung dalawa, sina MJ at Clara na siya talagang madikit sa isa't isa, masipag naman sila mag-chat at mag-video call sa akin. Isang gabi, kinumusta ko lang ang papa at tita nila. Naging casual naman ang sagot nilang, okay naman sila ma. Ganito ang sagot ni Clara, pero si MJ ay ganito ang sinabi. Nagiging formatic si papa ma, ang dami niyang bagong pamporma. Bahagi akong natinag sa narinig ko sa anak ko. Pumitik ang tanong sa isip ko, bakit kailangan niyang pumorma magsasaka lang naman siya. Kaso yung man nakaawat na version ko ang nagsabing, okay lang, buong buhay niya, napakabaduy niya. Masama ba kung matuto naman siyang pumorma? 4 months later, Kuya Bono, noong May 2023 ay umuwi ako sa pangalawang pagkakataon at sa airport nga sa Cagayan City kung saan nila ako sinalubong ay nakita ko kung paano pumorma si Marce, pati ang style ng kanyang gupit. Tastas sa gilid, sa gitna, tuktok hanggang batok ang may buhok. Ayon sa anak kong si MJ, ang tawag daw sa gupit ng papa niya ay mohawk. Noon pa rin sa airport, si Marce ay naka-t-shirt ng maluwang na black na may tatak na tribal sa harapan. Naka-short siya ng maong na butas-butas sa hita at nakasapatos ng high-cut na Nike na yung kordon ay inayos na parang hinabi na banig. Nakita kong ginawa ni Hiroshi
Isang estudyante ni Bengbing ang ganon sa sneakers niya noon at matagal yun gawin. Si Hiroshi ay mayroong mild autism. Iniwan siya ng kanyang mga magulang at inalagaan siya ng uncle niyang matandang binata na si Ren, na maituturing kong siyang pinakamatalik kong kaibigan dito sa Japan maliban kay Bengbing. That afternoon, hinihintay ni Hiroshi si Ren, pero dahil sa bagyo ay malilate si Ren, sinamahan kong maghintay si Hiroshi sa harap ng studio at dahil yata sa pagkabagot ay naisipan niyang baguhin at lagyan ng style ang pagkabit ng kordon sa sapatos niya. Ang tagal niyang ginawa yun kaya't naitanong ko pa kay Marcy kung sinong gumawa sa sintas ng sapatos niya. That time ay magkatabi kami sa upuan sa loob ng van na inarkila para sunduin ako. Wala pa kaming sasakyan noon dahil hindi makakuha si Marcy ng driver's license kasi natatakot siyang mag-exam sa LTO. Grade 4 nga lang kasi ang inabot niya. Mga anak ko namang lalaki wala pa sa legal age para magkalisensya. Nagde-4 pa kasi si Marcy sa pagkakaupo sa tabi ko sa loob ng van at nasagi ng sapatos niya ang tuhod ko. Natanong ko tuloy kung sino ang gumawa sa kordon ng sapatos niya. Siyak lang, apay pangit. Sagot niya, siya lang daw ang gumawa nun, pangit daw ba? Ay tiyaga mo naman, matagal gawin niya na. Sagot ko sa Ilocano, kit naanos nakmay nga talaga. Sagot niya, matyaga naman daw talaga siya. Si Tatang ang nasa tabi ng driver noon at nakikita ko ang nakasimangot niyang mukha sa vanity mirror sa harap niya. Naisip ko noon, lihim na naiinis sa akin si Tatang dahil sa kabila ng paninira niya kay Marcy ay hindi niya ako makitaan ng galit sa partner ko. Walang totoo, that time wala talaga akong galit kay Marcy pero nagkaroon nga din ako ng pagdududa dahil sa laki ng pinagbago niya kumpara noong unang uwi ko noong 2019. Simpleng-simple lang siya noon. Baduy na baduy ang forma pero that time in 2023 na pangalawang uwi ko, ang laki talaga ng pinagbago niya. Para siyang bumata at oo, mas matimbang noon ang pagnanasa ko sa katawan niya na kay tagal kong kinasabikan. Pero pagsapit ng gabi, nung kami ay kailangan ng magtabi upang kanyang tighawin ang pagkatigang ay nakulangan ako. Hindi na siya kasing init nung dati. Yung ducks niyang manoy kay tagal nang magalit. Kung hindi pa ako kumilos, baka hindi pa tumindig. Noon Kuya Bono, mas lalong nagatungan ng pagdududa ko. Sa isip ko noon parang totoo ngang may ibang katawan ng pinagpapakasasaan si Marcy. Pero hindi ko pa rin matanggap o mapaniwalaan noon na kay Selena na pinsan niya ang katawang kinababaliwan ng partner ko. Paggising ko kinaumagahan ay wala si Marcy sa tabi ko pero narinig kong tumutulo ang tubig sa aming banyo. Hindi ako bumangon. Gusto kong maranasan ulit yung dating gawin ni Marcy noon na kapag nauna siyang nagising, magbabanyo siya pero babalik sa kama sa tabi ko at kahit tulog ako ay lalaruin niya ang katawan ko. Nagtulog-tulugan ako nung marinig ko ang pag-flush ng toilet bowl. Kasunod ng pagbukas ng pinto. Hinintay kong bumalik si Marcy sa kama pero parang wala akong marinig na yabag kaya't iminulat ko ng konti ang mga mata ko at natinag ako nung makita kong may hawak na cellphone si Marcy. Noong 2019, sinabi ko sa kanya na bibilhan ko siya ng cellphone. Matapat niyang sinabi sa akin na hindi siya marunong mag-cellphone. Baka masira lang daw niya. Naunawaan ko naman dahil English ang default language ng cellphone. Hinayaan ko na lang. Total, si tatang ko wala din namang cellphone at sa mga anak ko ako tumatawag kapag gusto ko sila makausap. Kaya nung umagang yon nakita kong parang
nagtitext o nagchat-chat si Marce sa harap ng pinto ng CR. At nung gumalaw ako ay mabilis niyang ibinulsa sa likod niya ang cellphone tsaka dahan-dahang lumabas ng aming kwarto. Masakit man pero naisip kong baka tinuruan na rin siya ni Selena na bumasa at gumamit ng cellphone. That morning, Kuya Bono, ang pagdududa ko kay Marcy ay umabot na sa 90%. At yung galit ko na dati ay 0% ay naging 50%. Gayon pa man kahugot ay sinikap kong huwag matangay sa galit ko. Pilit kong pinanaig ang pangunawa ko kay Marcy kasi una sa lahat, mas bata siya sa akin ng 10 taon. That time in 2023, 46 na ako Kuya Bono, 36 naman si Marcy pero dahil sa bagong forma niya, mukha lang siyang 26. Pero yung mga ginawa niya, wala siyang pinag-iba sa isang 16 years old. Alam kong hindi niya alam kung ano ang kanyang mga ginagawa at alam kong dapat ko siyang imulat sa tama sa paraang hindi niya ako kamumuhian, sa paraang hindi siya mapapahiya at hindi niya kami iiwan. Kaya bago ako kumilos noon ay pinag-isipan ko munang mabuti lahat ng gagawin ko. Ang problema ng kahugot ay inunahan ako ni Tatang. Nasa kwarto ako noong umagang yon. Nag-aayos ng mga damit sa closet nung marinig ko ang sigaw ng tatang ko. O kininam, apay mabuting akang ka. Nakulong ak idin, diyak nga mabuting nga makulong ulit no, mangurngur ko tatingid mo, jablo ka. Pagtanaw ko sa bintana ay nakita ko si tatang na dinuduro-duro sa mukha si Uncle Erning na uncle ni Marce, bayaw ni Nanay Lusing na nanay ni Marce. Itatagalog ko na lang ang pag-aaway nila. Oo, alam kong kriminal ka kaya ka nakulong. Pero hindi ko alam na baliw ka din pala. Bakit mo kinakalat yung balitang yun tungkol sa pamangkin ko? Kalalaki mong tao, chismoso ka. Ganting bolyaw ni Uncle Erning sa tatang ko. Dali-dala akong bumaba ng bahay. Sa dining room ay nakita kong malungkot na nakaupo si Nanay Lusing. Malamang ay nai-stress sa pag-aaway ng dalawang matanda sa harap ng bahay. Dumiretso ako sa main door pero narinig ko ang pagtawag ni Nanay Lusing sa pangalan ko. Paglingon ko ay nakatayo na siya at akmang pupunta sa akin pero sinalubong ko na lang. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha kaya't hinawakan ko siya sa braso at muling pinaupo sa silya sa dining room. Huwag kang ma-stress, Nay. Relax ka lang. Kakausapin ko sila. Sabi ko pero hinawakan niya ang braso ko at marahang hinila para muupo sa tabi niya. May sasabihin ako sa iyo, Liway. Anya sa wikang Ilocano. Ano yan, Nay? Tungkol kay Marce. Sumikdo ang dibdib ko, Kuya Bono. Nahulaan kong ipagtatapat din ni Nanay Lusing na maski siya ay nakikita niya ang pagtataksil sa akin ng anak niya pero iba pala ang sasabihin niya. Liway, si Marce, anak ko sa ibang lalaki. Ako lang at si Marcy ang nakakaalam nito at marahil nasabi na rin ni Marcy kay Selena na hindi sila magpinsan. Pero si Erning hindi niya alam na hindi anak ng kapatid niya si Marcy kaya ganyan na lang siya kaapektado sa balita. Okay, nasambit ko. Nagdulot ng lungkot sa akin ang nalaman ko dahil parang sa mata ni Nanay Lusing ay hindi masama ang ginawa ng anak niya. Dahil dito ay tinanong ko na siya, kayo ba Nanay Lusing, naniniwala din pa kayo na may nangyayari nga kina Marcy at Selena? Hindi ko nakita, Liway. Wala akong napapansin sa kanila pero naniniwala ako sa asawa ko. Asawa? Sa tatang mo. Ha? Sige po. Aawat lang ako sa dalawang matanda.
Pagpaalam ko pero ang sabi niya, "Gawin mo ang nararapat, Liway. Huwag mo kaming isipin. Isipin mo ang sarili mo at ang mga anak mo." Naawat ko ang dalawang matanda pero si Uncle Erning magalang pang nagpaalam sa akin na pumasok ng bahay para kausapin si Nanay Lusing. Sa harap ng bahay ay masinsinan kong kinausap si Tatang. Maya-maya ay lumabas na iiling-iling si Uncle Erning at humingi pa ng dispensa sa akin. Bago magtanghalian ay dumating ang kambal na akala ko'y kasama si Marce sa pagdayo ng basketball sa kabilang barangay. Hindi daw. Humiwalay daw sa kanila si Marce sa kanto at ang masama, sumapit na ang gabi, wala pa rin si Marce. Pasado 6:00 ay nakaabang ako sa gate. Inaabangan ko ang bunso kong anak na nag-attend ng birthday ng kaklase niya sa barangay din. Dumating siyang nakaangkas sa bike ng isang binatilyo. Yung lumang bike na may silyeta sa likod. Simple ang binatilyo, maitim siya at luma ang damit. Tansya ko'y nasa 16 or 17 ang edad kaya't hindi ko pwedeng isipin na nanliligaw sa anak kong noon ay 12 anyos lang. Sino siya? Tanong ko kay Clara noong kabababa pa lang nito mula sa likod ng bike. Nakangiti din ng binatilyong bumati pa ng good evening sa akin. Si Kuya Along yan, Mama. Kaibigan ni Kuya Ome. Sinong Kuya Ome? Hala, si Mama. Si Kuya Ome. Si Kuya Jerome, yung panganay mong anak. Nagtaka ako, Kuya Bono, at agad na mutawi ang isang tanong. Bakit? Close ba kayo ni Jerome? Oo naman. Kapatid ko, di ba? Tumango-tango na lang ako pero may kasunod pa akong isang tanong. Sa kambal, close din ba si Jerome? Kay Kuya LJ lang kasi pareho silang adik sa ML. Kay MJ hindi? Hindi, Mama. Tsaka hindi naman nakikibarkada si Kuya MJ sa mga taga dito eh. Mga taga-Kabatuan ng mga friends niya. Mostly mga schoolmates niya. Bakit? Good boy si Kuya MJ, Ma. Yung mga friends niya puro nasa top kagaya niya. Alam mo, Kuya Bono, yung topic namin ni Clara noon tungkol sa school so pag-aaral nila ay nag-connect lang ulit sa isipin tungkol kay Selena na tutor nila. Pagpasok namin ng bahay, kumain kaming 4. Ako, si Tatang, si Clara at si MJ. Si LJ ayaw daw kumain dahil naglalaro pa. Dati nang mainit ang ulo ko noon dahil kay Marce na maghapong wala. Ang alam niya siguro ay hindi ko pa alam na may cellphone na siya at hindi siya nag-chat. Napag-initan ko ang anak kong si LJ. Kinaldabog ko ang pinto ng kwarto niya at ang sabi ko, "Kakain ka o babasagin ko yung cellphone mo?" Nagulat siya pero nagrason. Saglit na lang to. 1, bulyaw ko. 2. Dali-dali siyang tumayo at patakbong bumaba ng kusina. Hindi na ako kumain matapos sabihin ni LJ na nandun ang papa niya kina Unyo. Ex-bayaw kong bakla dahil birthday din ni Unyo noon at may inuman sa kanila. Matalik na magkaibigan sina Selena at Unyo. Sumakay ako sa mountain bike ni LJ, diretso sa bahay ng dati kong biyanan pero wala doon sila Unyo. Sa kubo daw sa tabi ng irigasyon sila nag-iinuman. Nagpunta ako at talagang hindi na nahiya sina Marce at Selena. Magkatabi sila. Ako pa ang nahiya noon at nagdalawang isip na tumuloy pero tumuloy pa rin ako matapos kong kalmahin ang sarili ko. Hindi ako gagawa ng gulo, kakausapin ko lang sila. Nung makita nila ako, biglang tumayo si Selena mula sa tabi ni Marce at si Unyo naman ay nakangiting sumalubong sa akin.
Anya nga ay ex-sipag. Naligaw ka yata. Warning, huwag kang mag-ieskandalo dito. Kahit mayaman ka na, hindi ka uubra sa akin. Kaya if I were you, umalis ka na lang. Kakausapin ko lang sila, Unyo. No, not today. Not on my birthday. Huwag mong sisirain ang birthday ko, please lang. Saglit lang, Unyo. Ay, sinabi kong umalis ka, umalis ka. Sigaw niya sabay tulak sa akin kaya't muntik akong matumba. Nakainom na siya noon kaya't alam kong baka hindi rin niya sinadyang masabi ang ganito. Alam mo, Liway, bakit hindi mo matanggap na isinuka ka na nga ng Kuya Roldan ko kaya't bakit naniniwala ka na mapagtitiisan ka ni Marcelo? Ang pangit mo! Mukha kang lalaking aso! You don't belong here! Go away! Nagtawanan ng mga kasama nila. Ako, sinikap ko talaga magtimpi at magpasyang tumalikod na lang. Hinawakan ko na ang bike na sinakyan ko at aalis na lang pero nagsalita pa si Unyo. Oy, Liway, pakisabi pala sa tatay mong kriminal na tigil-tigilan niya ang pagchichismis tungkol sa kaibigan ko dahil kung hindi, kahit matanda siya, ilalagay ko siya sa sako at saka ako siya lulunurin sa irigasyon na to. Noon sumagad ang pagtitimpi ko, Kuya Bono. Binitawan ko ang bike sabay lapit kay Unyo. Sumusobra ka na, Unyo. Sabi ko sabay suntok sa mukha niya. Sa pool pero nahawakan niya ang damit ko. Niyakap ako tsaka pinuntirya ang leeg ko. Sasakalin ako. Ikaw na lang ang lulunurin ko sa irigasyon na to, sabi niya. Yakap niya ako sa likod ko. Nakapaharap ako kina Marce na noon ay nakaupo lang at matamang nanonood. Ganon din si Selena. Sabi ng isip ko noon, okay, showtime muda. Yun ay ni Honggor ang ibig sabihin ay it's showtime. Tinadyakan ko sa binti si Unyo. Lumuwag ang braso niyang nakapalupot sa liig ko. Hinuli ko ang braso niya, pinilipit, sinipa sa itlog, tinuhod ko ang baba, sinipa ko ang dibdib ng malakas kaya nahulog siya sa patubig. Hindi ko kilala ang baklang mapayat na siyang tumakbo para tingnan si Unyo sa tubig, sa irigasyon. Tumayo ako, paharap kini Marce. Hindi ako nagsalita ng kahit ano. Tinitigan ko lang silang dalawa sa mata. Then, umuwi na ako. Nung unang uwi ko kay Bono noong 2019, ginusto kong maging close kami ni Selena kasi sobra ko siyang na-appreciate sa pagtuturo niya sa mga anak ko dahil lahat sila nagtatap sa mga klase nila. Bilang reward noon ay isinama ko pa siya sa Robinson's Place sa Tugigaraw. Pinag-shopping ko siya at ako lahat ang nagbayad kasi parang nakikita ko sa kanyang nasira kong kapatid na si Michelle at parang gusto kong isipin noon na si Selena ang inihatid ni Lord para maging kapalit ng nag-iisang kapatid ko na maagang nawala sa akin. Kaya lang parang hindi na siya kasing close sa akin noon. Parang noon nagsimulang magkaroon ng pader sa pagitan namin na siya mismo ang gumawa. Bumalik ako dito that same year, 2019. Hindi ko na nakikita si Selena na nag-o-online. Sabi ni MJ, nag-deactivate na daw ng Facebook niya si Selena. Ang mga ito, naalala ko nung gabing magka-enkwentro kami ni Unyo. Hindi umuwi si Marce sa bahay nung gabing yon pero isang kainuman nilang dumaan sa bahay at nagsabing hindi na raw kaya ni Marce ang umuwi dahil sa kalasingan kaya sa kubo na siya magpapalipas na magdamag. Nakatulog ako pasado 3:00 ng madaling araw sa pag-iisip, paglilista ng mga pointers o mga sagot sa tanong na ipaglalaban ba kita. Gumawa ko ng 2 column,
Sa unang column, oo, ipaglalaban kita. Sa kabilang column, hindi na kita ipaglalaban. Nakapaglista ako kahugot ng 7 sa oo, ipaglalaban kita. 2 lang sa hindi. Ibig sabihin, dapat lang na ipaglaban ko siya, di ba? Kaya lang hindi ko ginawa kasi nagkabaranggayan pa. Kinaumagahan matapos ang birthday ni Unyo, umuwi si Marce pasado alas 7 ng umaga. Nasa kusina kami ni Nanay Lusing noon. Naghuhugas siya ng pinggan, ako naman ay nag-aayos ng mga stocks sa cabinet. Kumain ka na. Narinig kong sabi ni Nanay Lusing. Paglingon ko'y nakatayo si Marce sa tabi ng dining table at sa akin siya nakatingin. Agsinatan, hantamot ka nagkasar. Maghiwalay na daw kami. Total, hindi naman daw kami kasal. Hindi ako nakasagot kaagad. Sa akin nakatingin si Nanay Lusing. Pinanunod mo deta, Marce? Tanong ni Nanay Lusing, pinag-isipan daw ba niya ang desisyon niya? Humugot ng buntong hininga si Marce bago sumagot ng, pakasarak na si Lina. Pakakasalan daw niya si Lina. Marce, pakisagot nga yung tanong ng nanay mo. Pinag-isipan mo ba yung desisyon mo? Tanong ko, siyempre, kahit wala akong pinag-aralan, pagdating sa ganitong bagay, pinag-iisipan ko. Isa pa, mahal ko si Selena. Noon pang 14 anyos ako. Siya ang unang babaeng nagustuhan ko, Liway. Okay, Marce, walang problema sa akin. Ganito ang sagot ko. Kaso katatapos lang naming magtanghalian ay may dumating na tanod at isang barangay kagawad. Pinatatawag ang tatang ko. Sumama din ako. Nagpunta kami ni tatang. Nadatan namin ang galit na magulang ni Selena. Nandoon din si Selena at diretso ang titig sa akin. Sila ang nagreklamo sa barangay. Kontra sa tatang ko dahil daw sa pinamamalita ni tatang tungkol sa kanila ni Marce. Isinara nila ang pinto. 4 na kagawad at 2 tanod, si Kapitan, magulang ni Selena, siya, ako at si tatang lang ang nasa loob. Closed door. Ang sabi ko, kaninang umaga, dumating si Marce at nakikipaghiwalay sa akin. Pakakasalan ka daw niya si Lina dahil mahal ka niya at ikaw ang kauna-unahang babaeng nagustuhan niya. Sinungaling? Sabad ni Selena. Wala kaming relasyon ni Marce at hindi totoo ang pinamamalita ng tatang mo na may nangyayari sa amin. Paninirang puri yan. Nagpaalam ako kay Kapitan upang maupo sa isang bakanting upuan dahil bigla akong nalito. Naguluhan. Okay ka lang ba? Tanong ni Kapitan sa akin. Ang sagot ko, Kap, pwede patawag mo si Marce? Pinatawag nga niya si Marce. Paglabas ng tanod na inutusan, sumunod si Selena na lumabas din. Dumating si Marce kasama ang tanod. Wala pa si Selena pero ang sabi ng tanod, nasa labas ito, umiiyak. Halos mapahalakhak ako nung sabihin ni Marce na wala silang relasyon ni Selena at walang nangyari sa kanila. Halos high blood din sa galit si tatang pero pinakalma ko siya. Sabi ng kagawad na pinsan ng tatay ni Selena, kaya daw closed door yon para hindi na kumalat ang pinag-uusapan namin. Magbabayad na lang daw kami ng danyos at tapos na ang usapan. Ang sabi ko, pera lang pala ang habol nyo. Naggalit ang kagawad, sinigawan ako ng, puri ng pamangkin ko ang issue dito, Liway. Kung ikaw wala kang puri, itong pamangkin ko meron. Wala naman po akong sinabi na walang puri ang pamangkin nyo pero ganito po kasi yon. Oo, marami akong pera. Kaya kong magbayad ng danyos kung meron talagang danyos. Pero hindi po ito mangyayari ngayon.
Kailangan po nating mag-schedule ng isa pang meeting dahil kailangan po muna naming pag-isipan ng mga gagawin namin. Pero magkano po ba ang danyos na kailangan naming bayaran kung sakali? 200,000. Sagot ng kagawad na auntie ni Selena. Okay, no problem. Sagot ko. Mamayang gabi, alas 7 ang susunod na meeting natin. Pahabol pa ng kagawad. Pag uwi namin ng bahay, kahit alanganin ako ay miniting ko ang mga anak ko. Tinanong ko sila kung pwede silang tumistigo laban sa papa nila at sa tita Selena nila. Problema lang, sabi ni MJ, wala siyang alam. Wala siyang napapansin. Ganon din ang sagot ni Clara. Si LJ, kahit alam kong wala siyang paki at mas kampi siya sa papa niya dahil mula bata makaama siya, tinanong ko pa rin si LJ. Sinagot ako ng, pupunta din ba ako sa barangay para magsalita? Oo anak. Sige, pupunta ako. Bakit? May alam ka ba? Hindi ko nakita mismo pero may alam ako. Ano anak, sabihin mo sa akin. Doon na lang ako magsasalita. Hindi ako komportable dito. Bakit hindi ka komportableng magsalita dito, LJ? Pamilya mo kami. Basta ma, doon na lang. Sagot niya tsaka nakasimangot na umakyat sa kanyang kwarto. Nagduda ako nun Kuya Bono na hindi pabor sa akin ang testimonyang ilalahad ng anak ko. Baka kakutsaba siya ng kanyang ama at tita Selena. Bago mag alas 7 ng gabi ay nasa opisina na kami ng kapitan pero wala si LJ doon. Umalis siya matapos kaming kumain ng hapunan at hindi nagsabi kung saan pupunta. Sabi ni Clara, kausap daw nito ang papa niya sa cellphone bago kami kumain ng hapunan. Noon na ako natakot Kuya Bono. Hindi sa pagbabayad ng 200,000 pesos na danyos kundi sa idea na tatalikuran ako ng anak ko at kakampi siya sa papa niya at kay Selena. Kailangan niyong pumirma tatay na binabawi niyo yung pinamamalita niyo tungkol sa dalawang ito. Narinig kong sabi ng kapitan kay tatang ko, ba't ako pipirma? At bakit babawiin ko yung sinabi ko? Totoo ang nakita ko. Hindi matatapos ang usapang ito ngayon liway. Sabad ng kagawad na auntie ni Selena. Kausapin mo yung tatay mo. Magbayad na kayo para matapos na ito. Hindi kami magbabayad at hindi ko babawiin ang sinabi ko. Sigaw ni tatang. Sinadya kong huwag kausapin si tatang sa bahay, Kuya Bono, dahil kung ang nanay nga mismo ni Marcy ay naniniwala sa kanya, ako pa kaya na anak niya. Suportado ko ang desisyon ng tatay ko, Kap. Sabi ko sa kapitan. Nakita ko ang paglamukos ng mukha ng partido ni Selena. Humakbang ang kagawad palapit kay kapitan at akmang magsasalita pero may kumatok sa pintuan. Kaagad namang binuksan ng tanod. Si LJ ang una kong nakita pero may binata pa sa likod niya. Si Jerome, ang panganay kong anak ko kay Roldan. Magbibigay po kami ng testimonya para sa lolo namin. Taas noong sabi ng anak kong si LJ. Tumayo ang balahibo ko noon Kuya Bono. Si Jerome naman nasa likod ni LJ. 14 lang noon si LJ. 16 na si Jerome pero mas matangkad si LJ. Anong testimonya nyo? Tanong ni kapitan. Mabilis na humakbang si Jerome palapit sa table ni kapitan at inilapag niya ang cellphone niyang dati nang naka-on at plinay ang isang video sa harap ng mukha ng kapitan. Pinulot ng kapitan ng cellphone ni Jerome pero sinolo niyang panoorin ang video. Nasa 3 minuto ang video na yon. Pagkatapos nun ay inilapag niya ang cellphone at nagsalita. Sinong kumuha ng video na to? Kami po. Sagot ni Jerome. Sinong kayo? 3 po kami. Ako, si Along at si Richard. Ikinalat niyo ba ang video na to? Hindi po.
Pinasa mo ba ito sa cellphone ng mga kaibigan mo? Hindi po. Ibig sabihin, wala kang ibang kopya ng video na to? Meron po. Nilipat ko po sa laptop ko. Saglit na natahimik ang kapitan. Nakatitig kina Selena at sa pamilya nito. Pagkatapos noon ay nagsalita siya. Tumingin kina LJ at Jerome. Balong, huwag mong ikakalat ang video na yan dahil pwede kang makulong kapag kinalat mo yan. At kayo naman Marce, Selena, sa kasong ito, wala kayong kalaban-laban. Masyadong maliwanag ang ebidensyang ito sa cellphone ng bata. Ang kakapal ng mukha ninyong manghingi pa ng danyos kay Liway samantalang totoo pa lang may nangyayari sa inyo. At Tatang, Liway, pwede kayong magreklamo laban sa kanila kung gusto nyo. Hindi na, Kap. Sagot ko. Sabay lapit sa dalawang anak ko pero biglang tumalikod si Jerome sabay labas ng pinto. Kung matatandaan ninyo Kuya Bono, lumaki si Jerome sa pamilya ni Roldan. Brainwash siya. Kaya lumaki siyang may galit sa akin. Ikinahiya ako. Natuwa ako na sumama siya kay LJ para tumestigo para sa lolo nila pero apparently para lang kay Tatang yon. Hindi para sa akin. Nung makita kong nakikipagkamay si Tatang kay Kapitan, lumabas na ako na hindi man lang sinulyapan si Marce pero sa sulok ng mata ko ay alam kong pinagagalitan sila ng kagawad na auntie ni Selena. Paglabas ko ng barangay, wala sina LJ at Jerome sa harap, maging sa buong paligid. Nagpasya akong hintayin na lang si Tatang at uuwi na kami nang marinig ko ang boses ni LJ sa tagiliran ng barangay hall. Paglingon ko, palapit silang dalawa sa akin at si Jerome, diretso nang yakap sa akin at umiiyak. Yung pag-iyak ko nun Kuya Bono ay dahil sa matinding tuwa at saya. Dahil sa wakas, nayakap ko rin ang panganay ko. Pwede akong mag-asawa ulit kung gusto ko, kahit hapon pa sana. Nung nagdaang Pasko, though iba ang Pasko dito sa Japan kumpara dyan sa Pilipinas, inaya akong lumabas ni Ren, ang matandang binatang uncle ni Hiroshi na estudyante ni Bengbeng. Sumama naman ako sa date na yon. Noon siya nagtapat sa akin ng damdamin niya at sinabing gusto niya akong maging asawa. Sinabi ko sa kanya na kasal na ako pero hiwalay na kami at nagkaroon ulit ako ng partner, ama ng 3 anak ko pero hiwalay na rin kami. Ang sabi niya, okay lang daw. Baka siya na daw ang huling lalaki sa buhay ko. Nag-diet ako Kuya Bono at nagpahaba na rin ng buhok pero ayaw pala ni Ren ng long hair. Gusto niya yung straight pero maiksi. Kaya sinunod ko ang gusto niya kasi natutuwa ako sa kanya kapag kahit maliit na bagay lang na nagawa ko ay tuwang-tuwa na siya. May damdamin na rin ako para kay Ren Kuya Bono pero hindi ko pa nasasabi ito sa mga anak ko at parang hindi ko alam kung paano kaya ang tungkol sa amin ni Ren ay sa susunod na lang na kwento. Samantala oo, naghiwalay na kami ni Marce nang walang usapan. Maliban sa usapan sa barangay. Tama naman kasi siya. Hindi kami kasal. Okay lang din naman sa mga bata na umalis ang papa nila. Pasalamat ako't mature ang mga isip nila. Yung 7 dahilan na nalista ko kung bakit kailangan kong ipaglaban si Marce ay ang mga sumusunod. Number 1, mahal ko siya. Number 2, masarap siya. Number 3, siya ang ama ng mga anak ko. Number 4, kailangan ko ng asawang kasama sa aking pagtanda. Number 5,
Walang magsasaka sa bukid ko kapag wala siya. Number 6, ayoko matawag na produkto ng broken family ang mga anak ko. At number 7, ayoko sa pangalawang pagkakataon ay maiwan na naman ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko. Samantala, ang dadalawang dahilan kung bakit hindi ko siya dapat ipaglaban ay number 1, kaya kong buhayin ang mga anak ko. Number 2, hindi niya na ako mahal. May mahal na siyang iba. Yung pangalawang dahilan ng mabigat kaya hindi ko na nga siya ipinaglaban pa. Aanhin ko pa ang relasyon kung ako lang ang nagmamahal. Bakit ko pa ipipilit ang sarili ko sa lalaking may iba ng mahal matanda na ako? Isa pa, hindi nga kami kasal. Umalis sina Selena at Marce sa barangay namin. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Naniwala ako kay Jerome na hindi niya ikinalat ang video na yon. At ang suspetsa ko, si Kapitan lang din ang nagkwento sa iba hanggang sa kumalat na ang iskandal na yon. Para sila mga aso, sa ilalim pa talaga ng puno. Si Jerome naman noon kasama ang dalawang kaibigan niya ay nagtatago sa pag-inom ng alak. At walang kaalam-alam sina Selena at Marce na naroon pala sila Jerome kaya na-videohan sila. Umalis sina Selena at Marce sa aming barangay. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. May mga chismis tungkol sa naging buhay nila pero dahil chismis lang ay hindi ko na rin i-chismis sa inyo dahil hindi naman ako chismosa. Buti sana kung nakita ko mismo. Ikukwento ko sa inyo. Pero kung iisipin nyo, isang underboard at isang elementary level na mag-asawa, talagang susuong sila sa mga challenges para mapaalwan ang buhay nila. Kilala ko naman si Marce bilang lalaki, kaya niya yon. Ang mahalaga, magkasama sila, nagmamahalan sila. Oo, isang mahal ko ang nawala sa piling ko pero mas masaya ako sa nadagdag sa buhay ko. Ang anak kong si Jerome na kahit tagal na nawala sa akin. Yun pa lang Kuya Bono, masasabi kong kumpleto na ako. Plus, may ren nga ako na siyang ikukwento ko sa inyo sa pangatlong bahagi ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Samantala, hanggang dito lang muna. Gumagalang at nagpapasalamat, Liway. Kaabang, kahugot, kakwentong Liway. Una sa lahat, maraming salamat sa iyo. Napakaganda naman ng kwento mo, napakaganda ng personality mo, at talagang mature ka na. And I believe na natutunan mo yan dahil sa mga karanasan mo na sa buhay. Hindi na ako magsasabi pa ng kung ano-ano sapagkat baka mamali lang ako, nahihiya ako sa iyo. Si Liway ay isa sa mga story senders na very minimal ang editing sa kanyang kwento. You are one of the best, Liway, at maraming salamat. And hindi totoo yung nakarating sa iyo na nag-share ako ng picture mo sa sino mang listeners. Hindi yun totoo. Tayo ay stricto sa ating policy, sa ating patakaran na kapag sinabi niyong ayaw niyong ipakita ang mga pictures niyo ay hindi makakarating o makikita ng kahit sino man. Maniwala ka sa akin. And again, hindi na rin ako magpapayo ng kung ano-ano sa iyo sapagkat sa tingin ko nga mas magaling ka pa sa akin pagdating sa diskarte sa buhay. I trust you and I salute you
kahugot na liway. And again, thank you so much for sharing your beautiful story. Kayo mga kakwento, kaabang kahugot, kung meron kayong masasabi sa kwento ni Liway, kung gusto nyong isipin na open naman si Liway sa mga opinion natin, ay mag-comment lang kayo at sabihin nyo lang ito, okay? Samantala tayo ay mag-shout out na. Unahin natin yung nasa ibaba, sila yung nanguna. Mula kay Genesis Bonisilio, first Kuya Boro, pa-shoutout from Alfonso Lista Ifugao. Maraming salamat, Genesis. Pa-shoutout here in Hong Kong, sabi ni Margie Tumbali and Ramdel, shoutout to you. Shoutout Kuya Boro, Daisilin Bidanya of Doha, Qatar. Hello Kuya Boro, maraming salamat po sa bagong upload, sabi naman ni Arlene Balwang. Brinil Pedro, shoutout to you. Ruby Olivar, first viewer ako, shoutout Kuya Boro, no problem. No problem from Ruby Olivar of Hong Kong. Third comment, pa-shoutout Kuya Boro here in Kalinga, sabi naman ni Your Love. And wow, adda pagmurmurian Kuya Boro, sabi naman ni Eileen Kabakungan. Ito naman mula kay Princess Jane Salvatierra. Hello Kuya Boro, first time ko mag-comment sa tagal na kitang pinapakinggan. Pa-shoutout nga po pala Jane Salvatierra of Qingyi, Hong Kong from Cagayan Valley. Matagal mo na akong avid listener Kuya Bono, elementary pa lang ako, pinapakinggan na po kita sa radyo. Balang araw, makakapagsulat din po ako dito ng kwento ng aking buhay at pag-ibig. Anyway, thanks a lot Kuya Bono at meron na namang bagong papakinggan. God bless you always and take care of your health Kuya Bono dahil ikaw ang gusto kong magbasa ng kwento ko. Thank you Princess. Thank you sa bagong upload, sabi naman ni Levinin Flores. Abangers and listener here in Hong Kong, pa-shoutout po kay JR Hernandez ng Hitachi, Japan. And mula naman kay Arceli Abluyan, shoutout Kuya Bono, first time ko makakita ng video mo na nakaka-post lang. Arceline Abluyan, shoutout to you. Boss Ames, salamat sa iyo. Jovelyn Buya, hello Kuya Bono, it's been a long time being a silent listener but still the number one kahugot since 2020. Kumusta ka na Joy Buya? Hindi ka na ba nagba-vlog? Ang huli kong napanood na video mo ay nagtitinda ka yata ng pizza ba yun? O some kind of Shanghai? Basta meron kang negosyo that time. Good luck, Jovi. Pabari Kuya Bono sa nanay ng anak ko na si Jonah Castro ng Happy Mother's Day. You are well appreciated, Mommy. We love you. Mula naman kay Jeff Hidalgo. Richie and Descartin. Good afternoon Kuya Bono. Pa-shoutout po ang Colarte and Colarte family of Bantayan Island, Cebu. Thanks a lot, Richie. Shoutout Kuya Bono from Panakan, Davao City. Romeo Burinaga. Shoutout to you, Romeo. Good day Kuya Bono. Salamat po sa bagong upload na kwento. May papakinggan naman na po ako dito habang nagtatrabaho. Always listening here in Cyprus from Enrile, Cagayan Valley. God bless you too, Maricel Butakan. Salamat sa bagong upload, sabi naman ni Nympha Ganaban. Wow, bagong kwento Kuya Bono, muntik na akong malate 20 minutes ago na. Noemi Joaquin, shout out to you. Anthony Arabe, shout out to you. Pa-shout out Kuya Bono, Trish Mocholi from Barlig Mountain Province. Thank you Trish. I will listen from Alabat, Quezon Province, sabi naman ni Lourdes Lagua. Rest in Paradise Tire, di ko natatapos ang kwento, gising na alaga ko, nasa exciting part na ako. Shout out Kuya Bono. Listener here in Sai-Ying Pun, Hong Kong. Ang dami ko natuloy nababasa mga pangalan ng places sa Hong Kong. Kapag titingnan mo sa mapa, parang ang liit lang ng Hong Kong, pero ang dami palang places dyan. Good afternoon, Kuya Bono. Pa-shoutout brother ko, Brian Duludul. Ingat po kayo dyan lagi. ILY all from Leah Joy Duludul. And Jenny V. Ruelos, shout Kuya Bono, listening here in Jeddah. Magandang hapon Kuya Bono, silent listener mo ako from Lalo. Shout out sa mahal ko dyan, stay safe always. Wala naman kay Maria Angelique Ortesa. Flory May Kabigat Ganda, sabi na, love is sweeter the second time around. Food lover. Pabate sa bagong silang kong anak sa Paris, France, na si Aviana Skyke.
Para sa akin, kompleto na dahil kwento ito ng wagas na pagkakaibigan. Food lover. Thank you so much, sabi naman ni Jackie Rumbawa. Ang ganda ng kwento mo, Inda. God bless you. And Kuya Bono, Anilin Punay. God bless you too. Maria Katrina Fugaban. Hello Kuya Bono, happy na naman ako. May new upload po kayo. Maraming salamat, Maria Katrina. Ask ko lang kung nakapagtapos din ba siya ng pag-aaral. Hindi. Yung, di ba may 1 year pa siya, hindi niya na naasikaso pa. Bitin yung kwento, wala masyado nangyari sa love life niya. Oo nga. Sonia Tolentino, salamat. Shoutout Kuya Bono, watching here in Hong Kong from Jones, Isabella. Her name is Jenny Dawang. At daman liwliwamin nga OFW habang agdalos. Listening here in Jaril Villas, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Jane Alabler Arcera. Thank you, Jane. And bilang panghuli, Junjun Aranada. Wala ba balita sa papa mo, Inda, kung nagkita ba kayo? Ayun, pakisagot, Inda. Sa mga story senders ang hinihiling ko sa inyo noon pa, sana mag-reply naman kayo sa mga comments, okay? Gumawa na lang kayo ng account na hindi matitrace yung Facebook nyo. Kasi may mga YouTube account kasi na kinoconnect nila yung kanilang Facebook. Huwag nyo kasing gawin yun kung gusto nyo maging private ang inyong pagkakakilanlan. Ito panghuli na mula kay Kim Jungkook. Love is really sweeter the second time around. Sobrang sarap mong maging kaibigan, Inda. Talagang ipinaglaban mo yung hustisya para kay Tere. At least, mapapanatag na ang loob mo at konsensya mo. Thanks a lot, Jungkook. At yan na muna. Mahigit 20 yun ha. And next time, aga-agahan nyo na lang mga kakwento, kabang, kahugot ang pagko-comment. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.